Vapor! Vapor! Ten cuidado! Oh, buenos dias, Doña Victorina. Kamusta ka na? Naiinitan. Kalahati lamang ang takbo ng makina. Bakit hindi patulinan ang barko? Paumanhin, Doña Victorina. Kung ating bibilisan, ay malalagos tayo sa mga palayan. Jesus Maria Josep, napakainit. Kasalanan ito ng mga Indio sa Pilipinas. Malas, malas, malas. Huwag mo masyadong pausukin ang tenga. Doña Victorina. Baka iyong koloreta sa mukha ay tuluyang kumupas. Sa katunayan, ang lunas ay napakadali. Ang mababaw na ilog ay pwedeng malutas sa pamamagitan ng paghuhay ng panibagong lagusa. Ngunit Ginoo, saan naman tayo kukuha ng sapat na pundo upang ipambayad sa mga manggagawa? Di na kailangan doon kustudyo, pangkat ng bilangguan ang gagawa. Ngunit walang sapat na bilanggo. Kung gayoy, hayaan natin ang mga mamayang magtrabaho, bata man o matanda. Ngunit gulo lamang ang may dudulot niyan. Kaguluhan. Ang baho! Halong-halo na ang mga amoy natin. Magtiis ka! Pinag-usapan nila Basilio, Isagani at Kapitan ang tungkol sa pagpapatayo nila ng akademya sa wikang Kastila, na humantong naman sa pag-uusap ni Simon, Basilio at Isagani tungkol sa alak. Ayon kay Simon, ang alak raw ang nakakapagsigla sa mga mamamayan ngayon at ang sobrang pag-inom ng tubig ay nakakapanghina sa ating mga Pilipino. Sinabi naman ni Isagani na ang sobrang pag-inom ng alak ay sanhi ng alimuong. Sinalaysay na rin ito na ang tawag sa mga Pilipino ay tubig at ang mga Kastila ay apoy. Kapag ang apoy nag-aalab, minsan ang solusyon dyan ay tubig. Tugon ng Ginoo. Padre Florentino! Mabuti namang natinanlakan mo ang panyaya ng kapitan. Hindi naman sa ganun, Padre. Marami lang akong inaasikaso sa ibaba. Kailangan sumama si Tano upang magsilbing gwardiya sibil. Ako? Ngunit, bakit ko? Kailangan punan ang bilang ng mga sundalo. Walang pagpipilian, sumama ka! Anong nangyayari? Bakit kailangan? Ito'y kapalit lamang, Tales. Kailangan mong magbayad ng 200 piso. Ngunit, sapagkat nagkamali kayo sa pagbayad ng buwis sa nakaraang 13 taon. Ang pamilya namin ay lugmok na sa kahirapan. Ama! Ginoo, ari ko po bang tulungan kayo? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Pamanhin po, Ginoo. Kung inyo pong magugunita, nakaraan na po
ng 13 taon. Dito rin po sa mismong puno na ito, una tayong nagkilala. At sino naman ako sa tingin mo? Isang taong nagbigay sa akin ng pagkiramay. Nalagay kong dakila. Taong alam ng lahat maliban sa akin na patay na. At yan ay lihim na maaring iyo'y kapahamak. Ito ako, 13 taon nang nakakaraan. Upang dakilain ang nag-iisa kong kaibigan na nilaan ng kanyang buhay. Nabibilang! Nakakaselo! Dadalas tayo ng Diyos ng mga gayong palusa. Dahil tayo makasalanan ng ipagkalang ng makasalanan. Dapat sana tinuruan natin ang kabanalan ulit hindi natin. Kaibigan! Sus, sana nga nandun ka. Nagharana kami ng mga ilang babae.
Yung Basilio pala yung isang mangmang. Ulul sa paggusto niya sa babaeng si Huli. Ah! Hoy! Basilio! Senyor, mahirap ang aking negosyo. Anong mahirap? Niligtas kita sa mga opisyales na humingi sa iyo ng pera. Pinautang ko sila para hindi ka na maabala. Pero Senyor Simon, marami rin ang may utang sa akin na hindi ko Basta si Kapitan na. malubha na ang kanyang sitwasyon. Wala na siyang ganang kumain, mahina na rin ang kanyang pulso, at kumakalat na po ang lason sa kanyang katawan. Kawawa. Naparito ako para sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo, ang kinabukasan. Sa panig ng umaapi o sa panig ng iyong bayan? Sa panig ng inaapi o sa panig ng umaapi, hindi ko alam, Senyor. Magpasya ka. Sa loob lamang ng 5 oras, magsisimula na ang imagsaya. Bukas, wala na ang universidad, mga mag-aaral at kahirapan. Ngunit ang himagsik ay magpapatiwakal. Yun lang ang tanging pag-asa. Pananalig sa karunungan at salitang pag-ibig sa bayan ay magkakaroon ng kahulugan. Nawawalan ka na ng prinsipyo at pansariling katauhan. Nakikita ko na ikay nagiging isang busabos na ng Espanya. Kung gayon, para sa alaala ni Elias, pamunuan mo ang mukbo. Isubin mo ang Santa Claus. Kunin mo ang taong ikaw lang ang nakakakilala. Bukod kay Kapitan Tiago. Huli na kayo, Senyor, sapagkat si Maria Clara ay patay na. Patay? Hindi yun maaari. Lumabas si Simon sa bahay ni Kapitan Tiago nang walang pahintulot. Ngunit sa huling sandali, kinausap niya ito, ang ama ni Maria Clara, ang kanyang iniibig ng halos sa nakaraang 13 taon, si Kapitan Tiago. Sa wakas ng nobela, si Simon ay hindi nagwagi sa kanyang plano na palayain ang bayan. Namatay ito sa kanyang mga sugat sa kama ni Padre Florentino at uminom ito ng lason upang hindi na siya mahuli ng mga gwardya sibil. Pagkatapos siya mamatay, si Padre Florentino ay tumungo sa dagat at hinagis ang mga kayamanan ni Simon, na sumisimbolo na ang ibig nitong sabihin kung sino ang makakakuha ng kayamanan na yon, maghahasik siya ng kasakiman. Nasabi nito na dapat nang kainin ng dagat kasama ng mga perlas at isda ang kayamanan. Nang sa ganon ay hindi na mailiko ang katotohanan at mag-udyok ng kademonyo.